Music 5, Quarter 1, Week 3 to Week 5. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagkilala sa duration ng notes at rest. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Ang ating pag-aaralan ngayon sa asignaturang musika ay ang pagkilala sa duration ng notes at rest. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makikilala mo ang tumpak na duration ng note at rest sa 2-4, 3-4, 4-4 na time signature. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang pagkilala sa duration ng notes at rest. Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang kahalagahan ng mga note at mga rest bilang simbolo na ginagamit ng mga kompositor upang makalikha ng magagandang awitin. Subalit hindi sapat na kilala natin ang iba't ibang mga note at mga rest sa musika. Sa 2-4, 3-4, 4-4 na time signature na ginagamit ng isang conductor upang magabayan ng wasto ang mga awit at manunugtog. Inaasahan din na tayo ay makaaawit at makakukumpas ng mga awit na may simpleng time signature. Ano nga ba ang time signature? Ang time signature ay dalawang numero na nakasulat sa simula ng musical staff pagkatapos ng clef sign. Ang pamilang sa itaas ay nagsasabi kung ilang kumpas mayroon sa isang sukat. Ito ang bilang ng kumpas sa isang sukat. Samantalang ang pamilang naman na nasa ibaba ay nagsasabi kung anong klase ng note ang tatanggap ng isang kumpas. Ito ang kumakatawan sa quarter note na tumatanggap ng isang bilang. Ang time signature ang nagbibigay gabay sa mga manunugtog sa pagtugtog ng isang piyesa ng musika sa tamang rhythm at timing. Ang mga notes at rest na may mataas na value ay mas mahaba ang duration kapag inaawit o tinutugtog. Ngayon ay pag-aralan natin ang 2-4 na time signature. Ang 2-4 na time signature ay karaniwang ginagamit sa musikang pangmarcha. Sa time signature na ito, may 2 beats sa isang measure. At ang quarter note ay tumatanggap ng isang bilang. Ang bawat measure ay hinahati ng bar line. Ang accent sa time signature na ito ay matatagpuan at mararamdaman sa unang beat. Ang ikalawang beat ay walang diin. Ngayon ay ipalakpak natin ito. Malakas na palakpak sa unang bilang at sa pangalawang palakpak ay walang diin. Ganito. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ulitin natin. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Narito ang wastong paraan ng kumpas sa 2-4 time signature. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kilalanin naman natin ang 3-4 na time signature. Ang 3-4 time signature ay may 3 beats sa isang measure. At bawat quarter note ay tumatanggap ng beat. Ang uring ito ng time signature ay pangkaraniwang ginagamit sa mga balse o waltz. Ang accent nito ay nasa unang beat, samantalang ang ikalawa at ikatlong beat ay walang diin.
Ngayon ay ipalakpak na natin ito. Malakas na palakpak sa unang bilang at pagdating ng pangalawa at pangatlong bilang ay walang diin. Ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 and 2 and 3 and 1, 2, 3. Narito ang larawan ng wastong paraan ng kumpas sa 3-4 na time signature. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pag-aralan naman natin ang 4-4 na time signature. Ang 4-4 na time signature ay madalas na ginagamit sa mga komposisyon. Sa time signature na ito, ang accent ay nasa unang beat ng bawat measure. Ngayon ay ipalakpak natin ito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, rest, 3, 4. Ang 4-4 time signature ay may 4 na beats sa isang measure at bawat quarter note ay tumatanggap ng isang beat. Pagmasdan at pag-aralan ang wastong paraan ng pagkumpas ng 4-4 na time signature. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Pag-aralan ang musical score ng awit na Ili-Ili Tulog Anay. Ipalakpak ang rhythmic pattern ng awit. Awitin natin ito kasabay ng pagpalakpak. Ili-ili, tulog anay, wala dito, iyong nanay, nandoon siya sa tindahan, bumibili ng tinapay. Ili-ili, tulog anay, wala dito, iyong nanay, nandoon siya sa tindahan, bumibili ng tinapay. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, puna ng patlang ng tamang salita mula sa mga pagpipilian sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Basahin muna natin. Ang patlang ay 2 numero na nakasulat sa simula ng musical staff pagkatapos ng patlang sign. Ang bilang sa itaas ay nagsasabi kung ilang kumpas mayroon sa isang patlang. Samantalang ang bilang naman na nasa ibaba ay nagsasabi kung anong uri ng nota ang tatanggap ng isang kumpas. Sagutan na natin. Para sa unang patlang, ang sagot ay time signature. Ang time signature ay 2 numero na nakasulat sa simula ng musical stop. Pagkatapos ng clef sign. Ang bilang sa itaas ay nagsasabi kung ilang kumpas mayroon sa isang sukat. Ang patlang time signature ay may 2 beats sa isang measure at bawat quarter note ay tumatanggap ng isang beat. Ang patlang time signature ay may 3 beats sa isang measure at bawat quarter note ay tumatanggap ng isang beat. Sagutan na natin. Ang 2-4 time signature ay may 2 beats sa isang measure. Ang 3-4 time signature ay may 3 beats sa isang measure. Ang 4-4 time signature ay may patlang beats sa isang measure at bawat quarter note ay tumatanggap ng isang beat. Ang duration ng isang note o rest ay depende sa bilang nito. Sagutan na natin.
Ang 4/4 time signature ay may 4 na beats sa isang measure. Tandaan, ang time signature ay 2 numero na nakasulat sa simula ng musical staff pagkatapos ng clef sign. Ang pamilang sa itaas ay nagsasabi kung ilang kumpas mayroon sa isang sukat. Samantalang ang pamilang naman sa ibaba ay nagsasabi kung anong klase ng note ang tatanggap ng isang kumpas. Ito ay kumakatawan sa quarter note na may isang bilang. Ang time signature ay nagbibigay gabay sa mga manunugtog sa pagtugtog ng isang piyesa ng musika sa tamang rhythm at timing. Ang mga notes at rest na may mataas na value ay mas mahaba ang duration kapag inaawit o tinutugtog. Ayan mga bata, natutunan nyo ba kung paano ipalakpak ang 2/4, 3/4 at 4/4? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!